Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan na. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat Kapanig TV at ito ay pinamagatang, grabe, Family Duterte tinapos ang ugnayan kay PBBM. Oh, hindi nga. Namutla ang mga traidor, tamba, bumaliktad si Amy. Oh, again. Ito yung mga pamagatan talaga na tayo ay mapapagtanong, no? So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na ito at bibigyan natin ng reaksyon. Siyempre, yung hatid na balita ni Banat Kapanig TV. Pasok! Hindi niyo po kayang tapatan yung mga ginawa ni Pangulong Duterte. Ay, kaya nga po, ituloy niyo lang, solve na kami. Eh, ang problema, hindi nyo pala kayang ituloy. Di ba? Hindi mo kayang ituloy yung mga ginawa ni Pangulong Duterte, kaya sisiraan nyo na lang. Ayun, yung boses na to na nagmula kay Sir Badong, no? Ganyan din ang ginawa sa tatay mo, PBBM. Ganyan ang ginawa ni Cory sa tatay mo. Inuulit mo kay Digong. Ganyan ang ginawa ng mga dilawan sa tatay mo. Walang nagawa si Cory. Siniraan lang ng 6 na taon si Apo Lakay Marcos. Kasi wala siyang magawa. Ayan ang tendency ng walang nagagawa, walang kakayahang gawin. So, yung ayun nga, yun nga tinutukoy ni Sir Badong, yung about dun sa lahat ng mga nagawa ni Apo Lakay na magaganda yung mga projects niya, no? Na dapat itinuloy ni Cory. 'Di ba? Kaso hindi lahat 'yon tinuloy ni Cory. 'Di ba? Kaya kung saan-saan napunta lahat ng mga sinimulan ni Apo Lakay dito sa bansa natin. O, 'di ba? Halos nga dati, Meralco, pag-aari yan ng mga tao, pag-aari ng gobyerno yan. O, di ba kahit tubig, di ba? Yung nawas, may nilad ba yun? Basta yun na yun. O, di ba pag-aari din ng mga tao? Kumbaga, lahat ng nasa gobyerno na pag-aari ng gobyerno para sa mga mamamayan is napunta sa private lahat. No? Ipinagbibigay dun kung saan-saan. Kaya ano, bayad tayo ng bayad ngayon mga kung ano-anong kamahal-mahal na ewan ko ba. So ito ngayon ang sinasabi ni Sir Badong is parang inuulit, no? Parang inuulit daw yung nangyayari na parang yung mga ginawang magaganda na projects ni Tatay Digong is hindi daw dito na ko-continue ni PBBM. Aba. Na lang yung dating nakaupo. Kaya kayo po yung nasisira. Tignan niyo po yung balik ng mga tao. Sa mga survey po na sinasama yung pangalan ni Pangulong Duterte, number 1 po sa lahat ng survey ng senador. O ngayon po, akala nyo si Tulfo mananatili sa taas. Ang latest presidential survey, iniiwan na po ni Sara Duterte si Tulfo. Dapat may nag-iisip sa inyo, kayong mga naninira sa mga Duterte, huwag kayong mag-alaleni at mga pinklawan na in denial. Ano sasabihin nyo sa mga survey? Kontrolado ng mga Duterte? Eh kayo na nakaupo eh. Di po ba? Hindi po obra yun na lagi nyo lang idadahilan yung mga Duterte. Kayo na nakaupo. Kaya pag hindi nyo pwede sabihin na kontrolado ng Duterte yung mga survey na yan. Lahat ng survey, kontrolado na naman inuunawa eh. Mahina talaga pag intindi nyo. Pwede po ba intindihin ng mga BBM supporters yung sinasabi ko? Kung ikukumpara nyo po yung mga ginawa ni BBM kay Pangulong Duterte, talagang halos wala kayo sa kalingkingan. Kaya lang, huwag nyo nang pagyayabang sa mga Duterte na parang feeling nila walang. Yun kasi yung problema ng mga meron nagawa, di pinagmalaki na. Hindi mo nga mapagmalaki. Sige nga, ano pa yung patulan natin ha? Galit eh. Ano ba sinasabi mo? Hindi pagmalaki mo, ano ginawa? Ay, yung bigas. O nga pala, malapit na pong maging 20 pesos ang bigas. Malapit na pong maging 20 pesos ang 1/4. Kasi 65, 70, hindi mo na mo may pagmalaki. Sige, type mo dyan kung ano man nagawa. 1/4 eh, no? Pag mga maliliit lang, build yung kay Duterte. Pag nyo na kasing pagmamalaki, hindi po ba? Maliliit lang po kayo eh. Okay. Siguro yun talaga ang hindi kinaya. Yun talagang hindi nagawa ni Duterte na nagawa ni PBBM. Bumiyahe. Okay. Punta na po tayo rito, no? Ito po, nanalangin po si Amy Marcos. Ramdam na ramdam mo yung very emotional, no? Dalawa po yung punto ng mahaba po yung panalangin niya, pero yung dalawa na lang po, no? Yung una, yung protektahan si VP Sara, no? Hindi na natin babasahin, basta yun yung laman eh. Protektahan si VP Sara, at ikalawa yung protektahan nawa ninyo ang Vice Presidente, ang kagandahang taglay ng kanyang puso.
pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Ayan. Yan po yung sinabi niya tungkol kay Vice President Sara Duterte. Alam nyo, minsan iniisip ko, no? Marcos to. Kaya lang yung mga ginagawa niya, consistent eh. Consistent po si Senator Amy Marcos sa pagsuporta sa mga Duterte. No? So parang dito nakikita na ang sumusuporta na lang dito sa mga Duterte is si Amy Marcos, si Senator. Siya na lang yung nakikitaan ng parang merong palabra de honor sa kabila ng nangyayari. 'Di ba? Dito tayo is yung mga balitang nahuhook natin is parang katulad nito yung sinasabi nga ni Sir Badong na parang napapabayaan na parang ng mga Marcos ang mga Duterte. Hindi katulad nung mga nagdaan na eleksyon is talagang makikita mo talaga yung unite nila, yung unity team, no? Pero para sa akin, sa opinion ko, siguro hindi kay PBBM ang nangyayaring problema nito kundi sa taong nakadikit sa kanya, no? Na alam natin na merong galit o inis sa mga Duterte o gustong mawala ang mga Duterte sa scene. Kung baga, dinadagdagan lang nila ng ng udyok, no? Parang ganon, ganyan. Pero na kay PBBM pa rin. Yung sinasabi ko nga, na kay PBBM ang bola kung kanino siya maniniwala, kung sino ang papanigan niya. Siyempre sa dami ng problema din ng bansa natin ngayon, no, bilang presidente is napakabigat na pasanin ang pagiging presidente. Lalo na papasanin mo lahat ng problema. Siguro hindi niya muna iniintindi itong mga problema na nangyayari ngayon at meron siya mga pinagkakatiwalaang mga tao. Pero yung mga pinagkakatiwalaang mga tao niya ni PBBM is yun ang gumagawa ng issue, no? Na kaya yung issue na yun is kay PBBM na pupunta, no? Kaya nasisira siya dahil dun sa mga issue ng mga tao niya na niloklok niya ng ganito, nilagay ni PBBM ng ganyan. Doon nagkakaproblema. So eto naman si Senator Amy is hindi niya na matiis kung ano yung ginagawa ng mga tao na nakapaikot kay PBBM. Syempre nasisira din yung pangalan ng kapatid niya. Pero dito is pinapakita niya na pa rin ni Senator Amy na hindi pa rin sira ang relasyon ng mga Duterte at ng Marcos. Ito po ang malupit yung tungkol sa kanyang kapatid. Haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng mukhang iba yung humahaplos tiwanagan sa pag-iisip. Gisingin niyo po siya at itlayo sa demonyong nakapaligid sa palasyo. Yun yung sinasabi. Panay pala demonyo. Panay pala demonyo man nakapaligid sa palasyo. Wala na. Pati po yung pabahay na 1 million a year, wala na po. Hindi na po yan. Kasi ang target ngayon, 100,000 na lang hanggang 2024 Last year hanggang 2024, 100,000. So nabawasan po sa target lang po, nabawasan na po ng 95%. 5% na lang ng dating target. Okay, kasi walang pera Ano yung pampapatayo mo? Okay. Grabe, no? Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Alam niyo na, may ideya na. Mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Kaya kung sino yung tinutukoy ni Senator Amy, alam niyo po, yung reaction ng mga loyalista, no? Hindi ko talaga maunawaan din Hindi ako nang i-intriga, no? Pero tama si Senator Amy. Sinasabi niyo loyalista kayo, no? Dapat ano na lang kayo, sabihin niyo na lang na Romualdez loyalist kayo kasi kahit na ano pong baliktarin niyo, hindi niyo po pwedeng itanggi na si Amy Marcos ay isang Marcos at si Tambi ay hindi Marcos kundi Romualdez, no? Ngayon, kung mas kampi pa kayo, sinasabi nyo Marcos loyalist kayo, mas kampi pa kayo sa Romualdez kaysa sa Marcos, there's something wrong. Tingnan po ninyo, sasabihin ninyo, wala nang ginawa. Yan kasi yung nila, yan yung sinasabi ng mga vloggers ngayon kay Senator Amy. Wala na raw ginawa ngayon ng kanyang ate kundi siraan si PBBM. Anong siraan si PBBM? Actually, ang tingin ko nga dyan, si Senator Amy na lang sa pamilya na yan, ang message So tingin ko, sa akin naman, hindi sinisiraan ni Senator Amy Marcos ang kanyang sariling kapatid, si PBBM. Hindi gagawin ni Amy Marcos yun. Sa pagpinapanood ko yung mga interview sa kanya, kahit yung mga pagsasalita niya, wala siyang paninirang sinasabi tungkol kay PBBM.
Kasi iba ang paninira sa concern bilang kapatid. 'Di ba? Concern siya sa kapatid niya kay PBBM. Siyempre, kapatid mo yan. Bakit mo sisiraan yan? Oh, di dapat kung gusto niya siraan yan, mawala sa pagka-presidente, gusto niya Aimee, di dapat si Aimee na lang tumakbo, hindi na si PBBM. Di ba? Ang iniiwas lang ni Aimee dito is yung hindi magagandang nangyayari sa mga taong na iluklok ni PBBM sa posisyon na tumalbog lahat kay PBBM at siya lahat ang putukan na nangyayari ngayon. Yun. 'Di ba, iniiwas niya yung kapatid niya ron. 'Di ba, bilang Marcos loyalist ka, dapat syempre alam mo 'yan. 'Di ba? Kung sino ang naggagawa ng problema, no, sa nangyayari ngayon. Pero sa paninira sa sarili niyang kapatid, wala akong nakikita na paninira ni Aimee, kundi gusto niya lang iiwas si PBBM sa kahit na anong issue para hindi ang masira ang pangalan nila. Di ba nabanggit nga ni Senator Aimee, eto, nakabalik na tayo uli. Bakit pababayaan pa nating masira? Kung baga, pababayaan pa ba nilang masira yung pinaghirapan nila na ganito na nakabalik sila uli, lalong-lalo na sa posisyon at pinagkatiwalaan sila ng mga tao? Masisira lang doon sa mga tao na alam natin na lumalason sa isip ni PBBM. Sorry for that word. Wala akong parang gano'n na rin yun. Di ba? So, iniiwas lang siya ni Senator Aimee sa mga ganon klaseng tao na alam niyang pwedeng ikabagsak ni PBBM at isisi sa kanya ng mga tao ang problema na ginagawa ng mga sarili niyang iniluklok doon na bumubulong-bulong sa kanya na hindi maganda. Si Senator Aimee na lang sa pamilyang Marcos Romualdez ang nag-iisip na iligtas yung kanilang pamilya. Hindi mo ba naintindihan? Tignan yung panalangin niya, hindi niya naman sinusumpa yung Pangulo ng Pilipinas. Gusto niyang magising. Dahil napapaligiran ng mga demonyo. Demonyo. No? Actually, hindi niya po binibira sa PBBM kahit kailan. Oh, yes. Yan nga po dyan ako nagdadalawang isip ng pagsuporta kay Senator Aimee. Kasi, at saka ang hindi naman Marcos Romualdez ang inaano niya At saka ang meron talagang rivalry ngayon is nangyayari parang Romualdez Duterte. Pero yung rivalry ng Marcos Duterte is wala. No, idilat naman natin ang isip natin. No, kahit si PBBM walang sinasabing hindi maganda sa mga Duterte. 'Di ba? Wala silang alitan Nabibigyan lang ng kulay dahil doon sa problema ng isang apelyido. 'Di ba? Never niya na binanatan talaga si PBBM. Lagi. Yes. Ang banat niya rito kay ang banat niya. Kaya siya lang po yung nagpoprotekta sa pamilya sa pangalang Marcos. Hindi kayong mga Marcos loyalists. Hindi naman kay Marcos din Alam niyo kung bakit si Aimee ganyan? Naranasan niya yung people power sila. Naintindihan niyo? Naranasan nila kung paano palayasin sa palasyo. Tapos Duterte pa. Kumpara nyo kay Cory at kumpara nyo po yung suportan. Solid po ang suporta ng mga Duterte. Bibihira po yung mga Duterte supporter. Pero wala akong narinig na paninira ng Duterte sa mga Marcos. Kahit na i-review nyo lahat ng mga walang sinabing hindi maganda si FPRRD sa mga Marcos. Lalong-lalo na si VP Sara. Walang sinabi. Wala silang masamang tinapay sa mga Marcos. Iba ang binabanggit nila. So wala akong makita na dahilan para mag-away sila. At wala rin akong makita na dahilan para sabihin nila na nagkakaroon ng away ang Marcos at Duterte. Diba? Lang talaga yung mga mukhang salapi. Duterte. Yung iba naman dyan, hindi naman talaga Duterte. Nag-Duterte lang dahil alam mo na. Alam nyo, hindi po natin kinikilala yung bansa po natin. Kahit pa po panahon ng tatay ni Marcos, pinagluloko nyo sarili nyo. United Nations po yung One China policy, hindi po Pilipinas. United Nations. Kung hindi nyo po naintindihan yung United Nations, wala tayong magagawa. Tsaka hindi po umubra yung pro-China nyo. Kung umubra yan, di durug-durug na sa survey si Sara Duterte. Dapat kasi, nag-ano kayo, nagbabago, para kayong, alam nyo, para na talaga kayong dilawan. Hindi na nga umuubra yung dati nilang ginawa, itinuloy nyo pa. Sa totoo lang, 6 na taon siniraan si Duterte. Kung marunong mag-isip yung mga dilawan, 2019 na zero sila.
No? Na zero sila 2019. Yung 8 diretso nila zero, 0 diretso. Kung sila marunong mag-isip, hindi pala uubra sa mga Duterte yung yung siraan sila kasi tayo na si zero. Kung marunong sila mag-isip, hindi marunong mag-isip. Diniretso hanggang 2022. O ano nangyari? Talo lahat. Isa lang nakalusot. Yan lang ewan ko kung paano na lang nakalusot yun. Di ba? Ngayon, hindi, para mapakinggan nila yung pagkakamali ng Dilawan at Kakamping, inuulit nyo na naman. Paulit-ulit lang kayo eh. Hindi kayo mananalo kahit pro-China. Anong pakialam ng mga tao dyan? Pro-China ang pinagsabi nyo. Lahat ng gamit namin made in China. Tatakwil natin. Mura. Kapag nawala yung China dito, wala na tayong mura. No? Payag ba kayo? Hindi. Kasi nanginis lang naman tayo sa China dahil dun sa ginagawa nilang ganyan na para silang mga hari ka. Yung 'di ba? Hindi naman yung mga Chinese na nakatira dito is mababait naman yun, syempre, 'di ba? Yung ginagawa ng mga diyan sa West Philippine Sea, yung ginagawa nilang pang-aangke naman talaga, no? Sobrang garapala na. Doon lang naman na nakakainis. Pero yung mga gamit talaga dito is malaki talaga na itutulong nila yung mga mura. Di ba? Aminin niya, mga katunay, mas bumibili pa kayo ng made in China kaysa mga imported. Di ba? Kahit ako, bumibili ako puro made in China eh. Siyempre, practical tayo, lalo na malang bilihin ngayon. Saan ka, kung gusto mo may mabili kang ganyan, hindi made in China. Pero mas maganda na rin yung imported. Pero sa ngayon is mag-made in China, tapos may imported, pwede paghalu-haluin, parang ganyan. Wala naman, kita nyo, bumababa ba si Sara Duterte? Ha? Bumababa si Sara Duterte sa survey? Hindi rin naman, tumataas nga eh. Pupunta po ako sa Chinatown sa Chinese New Year. Naroon po, punong-puno po yun, chat. Wala po yan, wala pong talab yan. Lahat ng mga mayayaman sa atin, panay inchik. Pwera si Bilyar. Ewan ko kung may lahi inchik din si Bilyar. Ang pagmalaki nyo po, yung mga proyekto. Kung meron kayong proyektong pwedeng itapat sa Duterte, panay mga pangako. 20 pesos na bigas. Puta, yun na lang eh. Ha? Yung panalangin nga po, yun nga po eh. Mahaba po yun eh. Hindi natin babasahin. Yung panalangin po niya, yun nga, protektahan si Sara Duterte at sana magising ang kanyang kapatid. Ayon, at ating natunghayan ang video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Badong Aratiles. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito? Di ba? Napapansin nyo ba na may sinabi bang masama si Senator Amy kay PBBM? Di ba? Para sa akin, wala. Pero sa inyo mga katunay, meron ba siya na nabanggit? Okay, comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.